Talagang napakaganda ng boss na Elvira. Hindi lang boses. Siya mismo napakaganda. At alam mo, matagal na akong may balak ibigaw sa kanya. Ako man eh, ibig ko rin umakit ng ligaw sa kanila. Lamang ang inaalala ko, kung si Aling Binday ang magiging biyanan ko at sasagutin ako na Elvira, 1 linggo pa lamang, patay. Pero nga. Nakakali po, Adam yan. Hindi ka malaksan doon man ako Binday, oh. O ano ba nangyari sa manggas mo? Eh, akala mo ba namang masabi sa jeep na sinasakyan ko? Magbuti na lang at pauwi na ako. Ikaw naman ang taong walang kaingat-ingat eh. O siya, tahin mo natin at isusot ko pa ito mamaya. Mamaya na, tatapusin ko lamang ito. Mukhang mga bagong bestida na naman ang anak mo ito, ah. Aba, Binday, huwag mo namang masyadong haplitin ang katawan mo para sa iyong anak. At baka naman kung mapano ko rin, magkasakit ka pa. Oh, tingnan mo yung ayos mo. Eh, payat na payat ka na eh. Hanggang may lakas tayo, Damian. Iyukol natin ang lahat ng makakaya natin para sa ating anak. Kung tayo ba ulyanin eh, edi siya naman. Taong to, hindi ko inaalis na pag-ukulan mo ng labis na pagmamahal ang aking anak. Ngunit paminsan-minsan naman, ay alagaan mo at ayusin ang iyong sarili. At saka, pati ako. Tingnan mo to. Pati akong asawa mo, napababayaan mo na eh. Tumingil ka na nga. Kaya tanda mo na eh, ibig mo pang mamustura. Alalahanin mo, mabuti nitong namumuhunan tayo. At na hindi lumipat agad ang anak mo. Ano ibig mo sabihin lumipad? O, ano pa? Yan pag-asawa. Alam mo, tungkol sa binanggit mong pag-aasawa ni Elvira. O ano? Huwag mo sabihin sa akin. Hindi. Pakinggan mo muna ako. Ipinaalala ko lamang sa iyong ikaw mali nagdaan din sa pagkadalaga. Aba, nagsilbi muna ako sa aking mga magulang. Tumanaw ng utang na loob. At labis-labis ang ginawa kong paglilingkod sa kanila bago tayo napakasal. Hindi ba? Taong Reo, huwag mong hanapin gawin ng anak mo ang ginawa mo. Yan ay kusang loob at hindi minumungkahi. Tungkulin lamang natin ang maging mabuting magulang. Ngunit sa suliranin ng kanyang puso, ay hindi natin dapat saklawan. Hindi! Kailangan saklawin ko. Sapagkat tungkulin niyan lingapin mo na ang lahat ng paghihirap ko. Alalahanin mo. Lahat ay ginawa ko. Mapaligaya lamang natin siya. Sa kabila ng ating kahirapan ay nakapag-aral siya sa konserbatoryo. Ultimo isang kusing ay sinipit ko. May bili ko lamang siya ng piano. Ang aking sarili, hindi ko nalintana. Kahit nasa pagkain, ang lahat ng masarap ay para sa kanya. Kahit na tayo'y mag-ulam ng tuyo. Nagpupuyat ako kung gabi. Maigawa ko lamang siya ng magagandang biskido. At gayon, hindi. Ako ang masusunod. Hindi siya mag-aasawa. Ako'y nagtatagal sa Elvira. Hanggang ngayon ay hindi pa ako makapaniwala kung ako nga iniibig mo o hindi. Ni ayaw mo magpatid sa inyo. Bakit? Hindi pa ba sapat para sa'yo magkita tayo dito sa hapon? Oo nga, ngunit ibig ko naman makilala ang iyong mga magulang. Nang sa gayon eh, may pagtapat ko sa kanila at tungkol sa ating pag-ibigan. Nagkikilang hangarin ko sa iyo at ako'y naghandang magpakasal sa lahat ng oras. Amando, dapat ko sanang ikaligaya ang sinabi mong yan sapagkat ganyan ang pangarap ng lahat ng babaeng nasa katayuan ko. Ngunit ano? Alam mo, hindi sang-ayon ang aking ina na ako'y makipagtipan sa kahit na kanino. Mula nung ako'y magdalaga,
eh pinagkaloob na nilang lahat sa akin ng pagpapasunod. Maliban sa pagtanggap ng lalaki sa aming tahanan. Sa pakiwari ko'y hindi pa nila ibig na ako'y mag-asawa. Yun lang pala eh. Ang akala ko gano'n nakabigat na suliranin mo eh. Halika, sasamahan kita. Huwag, Amando. Hindi mo kilala ang ugali ng aking ina. Akong bahala. Sa oras na magkausap kami, nasisiguro kung sasang-ayon siya. Huwag mo na ngayon. Maghintay tayo ng mabuting pagkakataon. Baka mabigla sila at mauwi lamang sa hindi ninyo pagkakaunawaan. Okay. Ngunit sinasabi ko sa iyong ako magpapalambot ng kalooban ng iyong ina. Huwag mo na akong tawaging Armando kung hindi kayo magkakunawaan. Pag dumating ang araw na yun ay ako na ang pinakamaligayang babae sa buong daigdig sapagkat pinakaibig kita. Ay, Elvira. Hello. Alis na muna ako at may class pa ako, ha? Hi. Aba, maaga yata kayo, Itay. Oo, Ika. Aba, mukhang may mga bago na naman akong bestida. Oo, anak. Itong isa ito yari eh. Isukat mo sa lot. Tingnan natin kung tama na, ha? Napakabuti niya, Inay. Naku, sinusuyo ka lamang mabuti niyang nanay mo. Nang huwag ka raw makalimot ng tungkulin mo sa kanya. Pwede daw ka, iha. Yan daw na magmahal na parang pagkit. Kung magalit ay parang lintik. Tigil ka nga, Damian. Sige na, Iha. Isukat mo na yung damit mo. Opo, Inay. Ang ganda, Inay. Lapat na lapat sa katawang ko. Ito ang isusuot ko sa pagsimba sa linggo, ha? Bakit po, Inay? Elvira, ang akala ko'y sapat na ang mga kabutihang ipinakita ko sa'yo. Upang maging malapit lamang ang kalooban mo sa akin. Ngunit, hindi ko akalain sa kabila pala ng kabutihang yan. Nakuha mo pa rin paglilangan kaming mga magulang mo. Hindi ko kayo maunawaan, Inay. Ginawa ko na lahat, lumigaya ka lamang. Wala kang kahilingang hindi nasunod. Sa kabila ng malit na kinikita ng iyong amay, pinilit kong maibili kita ng piano. At ngayon, bakit? Bakit ka bumuhat ng ganyan? Ano pong nagawa ko? Sino siya? Sino itong lalaking kasipan mo? Sinungaling! Sino lalaking ito? Sumagot ka! Linda, ano ba nangyayari dito? Aba! Ang mabait mong anak! Yan ang karapatang ating pag-ibig ko sa kanya. Ang tayo'y pag-ihiman. May katipan na yan anak mo! Ano? May mga anak na naman ako minsan ng may susumpa mo. Harusyahandok mo na ang langit at lupay. Gagantihan ka pa ng katrayduran. Elvira, ito ba sinasabi na yung ina? Sumunod ka! Sabihin mo sa iyong ama kung sino ang lalaking katipan mo. Binday, kaya mo siyang makapangatwiran. Itay. Inay. Matagal ko na hong ibig ipagtapat sa inyo ang tungkol sa
sa pag-iibigan namin ni Amando. Nakita mo na! Nakita mo na! Tama na, Binday. Yan naman yung mapag-uusapan sa mabuting paraan. Elvira, pumasok ka na sa isilid. At ikaw naman, Binday, alalahanin mong dalaga ng iyong anak. At kung gusto mo siyang kagalitan, ay hindi ganyan para kang tigre na ninibasib. Bakit hindi mo siya kausapin ng mahinahon? Inay, kung ako man po'y may nagawang pagkakasala, patawarin ninyo ako. Mahal kayo sa akin at wala akong hangad na saktan ang inyong damdamin. Elvira, masakit sa loob ko ang ginawa ko sa iyo kanina. Ngunit hindi mo maalis sa akin ang mag-alala sa iyong kinabukasan. Bakit mong wala nang nalalabi sa aking kaligayahan maliban sa iyo? Palibhasa nag-iisang anak ka namin. Nabuhos na sa iyo ang pagmamahal ko. Hindi, anak ko. Hindi ko mapapayag ang malayo ka sa atin. Naunawaan ko po kayo, Inay. Kaya't tinalaga ko na sa aking sarili na kayo paglingkuran at pagkamahalin habang ako'y nabubuhay. Ngunit kung gayon, limutin mo na ang kabaliwan mo yan. Bata ka pa. Marami ka pang pagkakataon sa buhay. Inay, ang lahat po ng ipag-uutos niyo sa akin ay nakahanda akong gawin. Ngunit, ang gawing limutin ko si Amando. Inay, unawain po ninyo ako. Kayo man ay nakaranas ding umibig. Talaga bang hindi mo na maaaring paunlakan ang hinihiling ko sa iyo? Kung yan po ay isang pag-uutos, eh bakit hindi ko kayo susundin? Ngunit, alalahanin ninyong ang tanong kong sagutin niyo. Siya ba'y hindi mo na maaaring limutin? Hindi po, Inay. Kung gayon, ibig ko siyang makausap. Ho? Ang ibig niyang sabihin, hindi na kayo nagagalit? Inay, bukas na bukas din ay pagsasama ko siya dito. Hindi. Hindi mo siya dadalhin dito sa bahay. Ako ang sasama sa eskwela upang makipag-usap sa kanya. Inay, siya ko si Amando. Kumusta kayo? Mabuti naman. Matagal ko na kayong ibig na makita at hinahangan ko kayong makilala. Salamat. Maupo po kayo. Ipinagtapat sa akin ni Elvira ang tungkol sa inyong pag-iibigan. At bilang isang inay, wala akong hinahangat kung hindi ang inyong kaligayahan. Marami pong salamat. Sandali lamang, Inay. Time ko na ho yun eh. O, sige na. Amando, ikaw munang bahala si Inay, ha? O, Elvira, kung bahala. Kung gayon ho, sang-ayon kayo sa pag-iibigan namin ni Elvira. Matagal ko na nga bang ipinakikiusap sa kanya na ipakilala ko sa inyo. Pagkat nalalaman kong maunawaan ninyo ang aming kalagayan. Hindi lamang ninyo nalalaman ang kaligayahang may Tapat dudulot. ba ang pag-ibig mo sa aking anak? Abay, opo. Natitiyak mo ba namang minamahal ka ng aking anak nang kasing tapat ng pagmamahal mo sa kanya? Naniniwala po ako. Kung gayon, ibig kong malaman mo na nakapanghihinayang lamang ang pag-ibig na iniukol mo sa kanya. Bakit po kayo nakapagsalita ng ganon? Sapagkat kung meron kang pagpapahalaga sa iyong pagkalalaki, lilimutin mo si Elvira. Hindi ko ho yata kayo maunawaan. Hindi nga, sapagkat nabubulak ang iyong puso ng pag-ibig. Ano hong ibig ninyo sabihin? Amando, walang gantimpalang tatamuhin ang iyong dakilang pagmamahal sa aking anak. Sapagkat si Elvira ay may madilim na kahapon. Siya'y isa ng desgrasyada.
Yan ho yatang hindi ko maaaring mapaniwalaan. Nalalaman kong nagtataka ka. Sapagkat sa halip na pagtagban kong aking anak, ay parang ako pa ang naninira sa kanya. Ngunit, ang lahat ay ibig kong malaman mo. Sapagkat, ayaw kong magdanas kayo ng kapaitan at pagsisisi sa dating huli. Naglilihim sa iyo ang aking anak. Sa dahilan siya'y nangangamba na siya'y limutin. Ngunit, ibig kong iligtas si Elvira. Sa pagsumpa at paglait, naiukol mo sa kanya kung sakaling dumating ang araw na matuklasan mo ang mapait na katotohanan. May masakit pakinggan ang lahat ng ito. Lalo na sa isang inang katulad ko manggagaling ang pagtasapat. Ngunit, ibig kong suklian ng katapatan ang kadakilaan ng pusong nababakas sa iyo. Dadapot may kasabihan. Ang puso ang namamayani. O kaya yung pag-iisip. Pinamimili kita kung alin. Ang kapangyarihan pipiliin mo. Bagay na bagay sa iyo. Para bang sadyang nilikha ang bulaklak na yan upang lalong magpatinggan ng iyong kagandahan. Alam mo, may palagay akong ang bawat bagay sa daigdig na ito may kanya-kanyang kahalagaan. Katulad ng langit, maaaring nilikha yan ng Diyos upang maging saksi ng nagmamahalan. At ang bulaklak naman ay nilikha upang maging sagisag na pag-ibig ng ating pag-ibig. Maaari ng iyong mga kamay sadyang nilikha upang makalapat ng aking mga balat. At ang mga mata mo naman ay nilikha upang siyang maging hantungan ng aking mga pangarap. At ang iyong mga labi naman ay nilikha upang siyang maging susi ng sandaigdig na kaligayahan. Tanging ikaw lamang ang maaaring makapagdulot sa akin. Maaaring ang mga sandaling ito ay niinaan ng tadhana upang ang kaligayahan niya ay maging atin. Atin lamang, Elvira. Elvira, kailan na? Magtataan na. Sige na. Hinihintay ko pa siya. Uy!
Sandali lamang. Ang ilang araw na kitang hinihintay sa dati nating tagpuan. Ngayong makita kita, bakit para kang... Sorry, Elvira. Amando, bakit ka nagkakaganyan? Anong nagawa ko sa iyong pagkakamali? Look, Elvira. Magtapatan tayo, ha? Let's call it quits. Ano? Tapos na sa atin ang lahat. Limutin mo nangarap tayo minsan. Hindi kita iniibig at hindi kita maaaring ibigin kailanman. Sandali lamang, Amando. Hindi mo maaaring gawin sa akin to. Bakit biglang-bigla ka nagbago? Please, Elvie. Baka may makakita pa sa atin, eh. Gusto mo gumawa ng skandalo? Ulit maawa ka sa akin, Amando. Papatayin ako ng aking ina kapag nalaman niya nangyari sa akin. Yan ang akala mo. Ngunit higit kong pinupuri ang iyong ina na nagkaroon ng lakas ng loob, may pagtapat sa akin ang buong katotohanan. Ang ginawa ko'y ganti lamang sa kataksilang nais mong iputong sa aking pagkalalaki. Hindi ko maunawa ng pinagsasabi mo. Anong kataksilan? Hinahangaan kong kung saan mo maganda. Ngunit kahit na anong iyong gawin, ay hindi matatabunan ng anumang pagkukunwari ang madilim mong nakaraan. Madilim na nakaraan. Huwag mo akong urilin, Elvira. Sinabi sa akin ng iyong ina na ikaw ay isang disgrasyada. Oo. At ako'y naniniwala, Elvira. Kaya't ang ginawa ko sa iyo ay ganting tabayaran lamang sa ginawang paghilinlang sa akin. Hindi. Hindi magagawa yun ang aking ina. Hindi. Pakikiramay ako sa iyo. Elvira, darling. At yan ang buong katotohanan, Ida. Teka, ayon baka mo kay Amando eh. Ang nanay mo gumawa ng kasiraan laban sa'yo. Oo, at naniniwala ako. Sapagkat sa mula't mula pa'y laban na sa kalooban ni inay na ako'y maligawan. Pambihira naman pala yung si Aling Binday. Kaya dami-daming para ang magagawa. Ba't yung panaisipan? Ewan ko ba, Ida? At sa paniniwala ni Amandong, totoo lang ang sinabi sa kanya ni inay. Ako ay... Ida, maaari bang dumito muna ako sa inyo ngayong gabi? Ikaw ang bahala, Elvira. Hanggang gusto mo. Magandang gabi po, Aling Binday. Sa amin ho ginabi si Elvira. Pinilit ko nga ho siyang umuwi. Baka ikako kung ano isipin yung nangyari sa kanya. Sinong magulang ang hindi mag-aalala? Hayop pa ng molay, hinahanap din. Pati ama niya, wala pa hanggang ngayon sa paghahanap sa kanya. Aalis na ako, Elvira, ha? Diyan ka na. Diyan na ho kayo, Aling Binday. Alis na ho ako. Elvira, bakit ngayon ka lamang? Anong gagawin mo, Elvira? Tinatanong kita, anong kahulugan ng pagbabalot mo? Aalis ho ako, inay. Saan ka pupunta? Ewan ko, inay. Walang laman ang isip ko ngayon, kundi paglaban ng isang katotohanang sinakal ng isang sakim na pagmamahal. Ano ibig mong sabihin? Nagkausap ba kayo ni Amando? Nagkausap kami, inay. At hindi ko akalain sa atin ay maging totoo ang kasabihang walang sumisira sa bakal kundi sariling kalawa. Inay, anong pagkakasalang nagawa ko? Pinarusahan ninyo ako ng ganito. Anong masama nun? Hindi naman totoo. Hindi ka naman talagang disgrasyada.
Ipalagay na natin siniraan nga kita. Yan ay tatanawin mong malaking utang na loob sa ating pagdating ng araw. Maniwala ka. Ikaw naman ay bata pa. At hindi ka na kasi siguro sa uri ng pagkatao ni Amando. Ayaw na rin sa kanya eh. Hindi lamang ikaw ang nobya niya, niya. Minamahal kita. Kaya ko lamang ginawa yan upang ligtas kita sa kasawian. May hihigit pa bang kasawian kaysa sa ginawa niyo sa akin? Ang anak na ire. Sa pagmamahal ba namin eh, hindi mo maaaring limutin ang kabaliwan mo yan. Ang pag-ibig ko kay Amando hindi isang kabaliwan ni Nay. Kung hindi man anak, alang-alang man lamang sa akin. Pag-aralan mo siyang limutin. Limutin? Habang ako'y nabubuhay, magpapaalipin ako sa kanya. Kahit ako'y maging isang busabos ay susundan ko siya. Hindi ko maaaring pagbigyan ang inyong kahilingan, Inay, sapagkat kailangan bigyan niya ng pangalan ng aking kasawian sa kanyang mga kamay. Naunawaan ba ninyo ako, Inay? Nang dahil sa inyong ginawa'y pinaghigantihan ako ni Amando. Kaya ngayon, hindi na kayo kailangan magsinungaling pa sapagkat ako'y isa ng disgrasyada. Bakit para kayong napikla? Hindi ba yan ang gusto ninyong mangyari? Ngayon, maaari na ninyo akong pagtawanan. Maaari na ninyong ipagsabi sa lahat na ako'y may madilim na kahapon. Hindi. Hindi ba rin maging totoong narinig ko? Hindi! Paalis na ako, Inay. Walang hiya ka! Papatayin mo na kita! Inay! Akala mo hindi ko nalalaman. Kaya mo pinakalabang yung sarili upang ako ipagigantihan lamang. Talagang silbang ka na ng sungay! Pagkatapos ko magpakamatay sa hirap para sa kabutihan mo, yan pang igaganti mo. Hayop sa dilang hayop! Inay! Tama na, Inay! Bago ka umalis, lulupuin mo na kita! Walang hiya ka! Papatayin kita! Walang hiya! Walang hiya! Ay, paano? Saan ba yun? Kalabinday! Halika na. Dali ka naman! Oo, nariyan na! Bakit walang maudali ka? Ay, ang bagay! Walang hiya! Ngayong mas matitigas na ang mga buto mo, ibig mo nang lumabas sa aking kapangyarihan! Sumayin! Tingnan ko lamang kung hanggang saan ang tulis ng sumay mo! Inay, nagkakamali kayo. Kailanman na hindi ko tinangka mahiganti sa inyo. Sinungaling! Inay! Para mo lang ako tama na, Inay! Bakit pa ako nagkakagawa na sa katulad ko? Bakit hindi? Bakit ang pinatay ng maliit ka? Inay! 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 Alinsela! Huwag kayo makialam! Tama na! Hindi ka ba nakakawa sa anak mo? Anak! Meron ba akong anak na walang iyan? Tayo na muna sa bahay, ingat niya. Pabayaan mo na lumambig ang ulo ng nanay mo. Tena. Iwan ninyo ako! Saan mapunta kayo ka? Saan mapunta? Mahilig ka kailangan sa lasang kaligan! Kakalasgarin kita! Halika! Halika! Kakalasgarin ito! Hayop! Na itong magaling kong anak! Ang mabait ko nga! Alam ba ninyo? Para nyo ng awa! Aba! At nahiya pa itong bruha! Para malaman ninyong lahat, itong aking anak ay sumara sa lalaki. Sa kanyang kalagulo upang ako'y pagigantihan lamang. Ginawa mo ng lahat ng kabutihan. Inagyan ka pa ng kasamaan. Bakit hindi ka nga naman nakapatay ng tao, Tay? Bintay! Ano ba namang tao ka? Nununurin kita! Hayop ka! Inay! Kung gusto niyo akong patayin, huwag na ninyo akong pahirapan, Inay! Binigyan kita ng buhay! Ngayon naman binigyan kita ng kamatayan! Lintik lang ang walang ganti! Inay! Kawawa naman! Inay! Bintay! Naku, nustili ka! Aba, ang pagpapalusay hindi sa tao! Sino ay sabi sa inyo?
lamang yan ang tatanggapin niya! Elvira, habang may panahon pa lumayo ka na muna. Sige na. Daliin mo't na kami may kumabalak sa iyong ina! Lakad na! Sige na! Kaya na kayo. Pwede pa siya yan. Bakit? Ano nangyayari dito? Naku, yan, mabutik dumating ka! Paligid mo asawa mo at nasa namang nangyayari! Binday! Ano ba pumunta ako mamaya? Papatay ko kung walang ganyan! Binday! Ano nangyayari sa'yo nung kakaganyan ka? Ano nangyari sa akin? Winalangya tayo ng anak mo. May nobyo na siya. At alam mo, mag-aasawa na sila. Nasa si Elvira. Malay ko. Siguro patay na. Tinatanong kita ng mahusay. Nasaan ang ating anak? Anak. Meron ba tayong anak? Si Elvira, nasaan siya? Malay ko sa'yo. Hindi ba sinabi ko sa'yo namatay? Oo ka. Namatay. Papatay kita, Elvira! Papatay kita! Elvira, anak ko! Elvira. Amando, hindi mo ba ako patutuloyin? Marano pa. Kung inaangat mo ito na hindi ka nagawa ko sa'yo, makakaalis ka na. Ngunit, Amando, ang nakikita mong ayos ko dahil sa parusang tinanggap ko sa aking ina. Mahapagkasana sa atin, hindi na ako maaaring makauwi. Wala akong magagawa. Amando, dahil sa pagbibigay ko sa'yo, ito ang tinanggap ko. Ang lahat ng pagkakautang ay dapat pagbayaran. Ngunit wala akong pagkakautang na dapat kong pagbayaran. Hindi totoo ang lahat ng pinagtapat sa'yo ng nanay ko. Sinusumpa ko sa Diyos. Paniwalaan mo sana ako, Amando. Kung pinalalabas mo sinungaling, bakit hindi siya ang usigin mo? Sinabi ko sa'yo, tapos ko sa atin lahat. Hindi, Amando. Hindi maaaring matapos ang pag-ibig na katulad ng sa akin. Kung ang pagmamahal mo sa akin ay nahalinhan ng pagkapuot, ang pag-ibig ko hindi magbabago. Kahit na ako'y mag-iisang basa-basa ay gagawin ko, mapatunayan ko lamang sa'yo hindi totoo ang mga binibintang mo sa akin. Wala akong magagawa, Tina. Ang pagtitiwala ko sa iyo ay kasama ng nalunod na ako. Ito'y pinagtapat sa akin ang iyong ina. Amando!
waiting for somebody, honey? Napakalalim yata ng iniisip mo. Pati ng paglapit ko hindi mo napansin. I'm sorry. I hope you don't mind me by joining you. No, it's all right. Alam mo, kanina pa kita pinagmamasdan. Kasi, ngayon lamang kita nakita rito eh. Having a nice time? Maaari bang malaman ko kung anong iniisip mo? Baka makatulong ako. O baka naman nayayamot ka na sa kausisa ko. Aalis na ako. I'm sorry, ah. Hindi ko kasi malaman kung anong gagawin ko eh. Ngunit, hindi ka na parito upang mag-isip, kundi upang makalimot. At may palagay akong sa bagay na matutulungan kita. Shall we dance? Oh, come on, stop worrying. Tatanda ka lamang. Sige na. Enjoying?
Pinas, handa na doon pa kita rito. Hindi ba sinabi ko na sa'yo tapos na sa atin ang lahat? Ngunit hindi ako makapaniwalang wala kang habag kahit ko. Kung namumuhi ka man sa akin ngayon, ay meron pa namang panahong tutulong sa akin upang maipilat ko ang mga mata mo sa katotohanan. Talagang maulit ka. Ando, Elvira, minahal kita at sinamba ng buong pati. Isinumpa ko sa akin sariling ikaw lamang ang ibigin at nag-aahay na aking puso habang buhay. Ngunit ngayon, nandidiri ako sa pagmumukha mo. Nandidiri ako ng tindihan mo! Armando! Armando! Kung sinumpa mo man at hindi na mapapasawa. Saan ka man makarating ay patawarin mo kung sundan kita. Sapagkat naisumpa ko na sa aking sarili. Kung saan ako nanda pa isunod ko magbabago. Mister, maaari bang mahiram ng dyaryo niyo sandali? Sure. Lydia? Julita? Well! Senyorito, saan ko ilala rito? Ay, pasok mo sa kanyang kwarto. Opo, senyorito. Kumusta ka, Mando? Mabuti naman. You know, I miss you a lot. Mabuti pa naman doon, nalaman mo darating siya ngayon. Nabasa ko sa pahayagan eh. Ang akala ko mo, nakalimot ka na. Hindi ho. Amando? Oh, come on. Opo ka. Salamat. Kamusta ang biyahe mo, Matilde? Mabuti. Napakasaya eh. At alam mo, mayroon ako nakasabay. Talaga sanang ipagsasama ko siya dito eh. Eh bakit hindi mo siya sinama? Nang nakilala naman namin ang iyong papa. Yan pa ba maaalala ni Matilde? Kaya na nga, nang makita niya si Armando halos nalimutan na tayo. Ang papa naman. Oh, ikaw naman, Armando. Bakit ba mula nang umalis si Matilde, ay hindi mo na kami naalaalang dalawin? Ngayon madalas na ang pagdalaw dito ni Armando. Ang mabuti, iwanan na muna natin sila. Matagal nang hindi nagkita ang dalawang yan Baka gusto naman nilang magkakausap ng sarili na. Tayo na yan. Hayaan mo na, Amando. Ano bang nangyayari sa'yo, Amando? Mula pa kaninang dumating ako, ay natamlay ka na? Matilde, yung sinabi mong nakasabay mo, lalaki ba o babae? You mean Tony? Napakasimpatiko niya. At alam mo, gusto ko makilala mo siya eh. Alam mo, Matilde, sa iyong pagdating nito isang malalim na tinikang nabunot sa aking puso. Oh, how romantic. Talaga nga palang naulila ka sa aking pagkawala, no? If you only knew, Matilde. If you only knew.
Naghigo na ako eh. Mari ba ako makapagtanong sa'yo? Bakit ano yun? Hindi ba ninyo nakikita si Amanda? Hindi ah. Wala ba kayong balita tungkol sa kanya? Wala eh. Mula nga nung nawala ka, hindi na namin siya nakita rito eh. Akala namin, nagpakasal na kayo. Bakit umiiyak ka? Wala. Wala. Hotel mo eh. Mauna na kayo. Salamat. Aida! Ikaw na naman? Anong kailangan mo sa akin? Utang na loob, Aida. Huwag ka sanang magalit sa akin. Baka nalalaman mo kung saan naroon si Amando. Maaari bang sabihin mo sa akin kung saan ko siya matatagpuan? Bakit mo sa akin tatanungin si Amando? Ano pakialam sa kanya? Malis na dyan! Dayan mo ko! Mama! Kain na! Togo! Aida! Aida! Sandali lang! Aida! Si Ina. O Elvira. Tay. Bakit kinakailangan mangyari sa akin ang lahat ng ito, Tay? Namatay si Inay na hindi ko man lamang nakita at nakausap. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Huwag mong hutulong ng ganyan na yung sarili. Ang lahat ay kaloob ng Diyos. Oo, Itay. Siya ang minambanak. Pagdasalan lamang natin ang kanyang anak. Opo, Itay. Kung makita si Inay, Huwag ay dito. Ang pakitabiling bililan lang dito. Na ayaw niyong makita mo ang kanyang pangkay. Nagsasin tayo. Ngunit, Itay, hanggang sa kabilang buhay ba naman ay babaunin niyang galit niya sa akin? Wala akong magagawa. Itay, para mo nang awa, pakita mo siya sa akin, Itay! Itay, gusto ko makita si Inay! Itay, gusto ko makita si Inay! Gusto ko makita si Inay! Tapatan mo yung loob, anak. Nangyari
nangyari na ang lahat, kung naging maramot man ang iyong inay, dahil sa labis na pagmamahal sa iyo, pagmamahal na nawalan na ng katwiran. Elvira! Elvira! Elvira, huwag mo sanang dibdibin ang lahat at baka magkasakit ka. Wala tayong magagawa sapagkat ang lahat ay kaloob ng Diyos. Hindi kaloob ng Diyos na wasaking kong puso ni inay hanggang sa kanyang kamatayan. Ngunit magkaganon man eh talagang siya ang may kasalanan. Patawarin nawa siya ng Diyos. Huwag mong ilayo ang katotohanan sa iyong dibdib. Elvira, talagang siya ang may kasalanan. Ewan ko nga ba, Ida. Hindi ko na yata mapapatawad ang aking sarili habang ako'y nabubuhay. Iyan ang iyong kamalian. Ang iyong inay malao ng mamayapa. Bakit mo papayagan ang kanyang kamalian nung siya'y nabubuhay pa'y maghari sa iyong kalooban? Gamitin mo ang pag-iisip mo, Elvira. Hindi ka na batang musmus upang patangay pa sa mga sentimiento. Maglibang ka at isipin mo wala kang kasalanan. At talaga namang wala kang kasalanan. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa trabaho ko. Alam kong alangan sa'yo maging isang labandera. Pero baka ako makatulong ako sa'yo makalimot. Alam mo, natuklasan ko doon sa pinagtatrabaho kong nangangasera si Amando. Baka ako gusto mo siyang makita o makausap. Kaya naman inaamo ko kitang maglabandera doon. Si Amando. Hindi ka kaya nagkakamali. Hindi, Elvira. Maaari ba akong magkamali? Siya ang naging dahilan ng kasawian ng matalik kong kaibigan. Hindi sasama ako sa'yo. Ngunit sa isang kondisyon. Hindi niya dapat malamang ako'y narroon. Mamamasukan ako doon bilang isang labandera. Elvira, baka mahirapan ka sa trabaho dito. Alam kong hindi ka sanay sa mga gawain ito eh. Walang kailangan, Ida. Iwasan mo lamang sanang malaman niyang naririto ako. Oh, hindi ba't kaya ka sumama sa akin na masukan dito upang magkausap kayo ni Amando? Oo nga. Kaya natin ang panahon na mag-upo ng pagkakataon. O siya, balumunin na itong mga damit ha? At kukunin ko na ibang mga damit ng border na lalaban natin. Naloko. Aling Ida, yung polong binigay ko sa'yo sa linggo tapos mo ba? Nakalinggo nga ako yung Amerikanang polo. Nagbibihis ko ako eh. Huwag ko kayo mag-tip. Mr. Puente! May ano ba nangyayari? Naghahalangan tagahawat ay ang Amerikano palang polo. Mr. Puente! Dili. Aling Ida, magbibihis ako. Ano bang ginagawa niyo, Aling Ida? Alam mo na nag-iinsayo ako eh. Alam mo na binistaw ako nung araw eh. Oo, magbibihis ako. Alis na, sibum-sibum, nang hindi ka makita. Alis na, alis na, alis na. Alis na, alis na, alis na.
Aba, ano ka ba naman, Elvira? Pati ba naman paglilinis ng kwarto eh, sinasaklawan mo pa. Hindi mo na trabaho yan. Kasiyahan ko ng maayos ang kanyang silid na katulad ng dati. Ewan ko tao ka, oo. Eh, nagmumukha ka ng tulalat eh. Pati sa pagkain eh, nakikita kong sinisilip mo. Baka naman pa sa pagpaligo eh. Ang mabuti pa kaya ay makipagkita ka na sa kanya. Mukhang meron kayong bagong katulong, misis, ah. Napupuna ko nitong huling mga araw, eh. Laging malinis at maayos itong aking silid. Hindi naman katulong, kung hindi, isang labandera. Nagtataka nga ako, bukod sa paglalaba, ay nakukuha pa niyang maglinis ng silid. Ang iyo lang naman silid. Kanya, may suspecha tuloy ako, baka siya may kursunado sa'yo, ha? Mabuti pa kaya tumigil ka na. Hindi ka sanay sa mabigat na trabaho eh. Ang higpit ng ubo mo eh. Saray ako, Ida. Siguro nalamigan lang ang likod ko eh. Nalamigang betong, tingnan mo nga yan at nagkakandaluha ka ng kaubo. Huwag mo ko alalahanin. Dahil sa saan? Huwag na, uuwi na ako eh. Hindi ka na ba tutuloy? Hindi na. Matutuloy sandali. Wag na, hintayin na lamang kita dito. O sige, takot na ko ng Amerikana ko, ha? Okay. Si Aling Ida. Wala ho eh. Bakit ho ba? Ay, pakikiunat ko sana muna ang sulaban itong Amerikana ko, eh. Hindi tama ang pagkaplansya, eh. Iwan ho ninyo at ako nang gagawa. Dali-dali ang lamang ninyo at naghihintay yung girlfriend ko. Oho. Tapos na mo ba ang... Anong ginagawa ba ito? Kaya nang nakikita, Mama. Naglilingkod sa'yo. Hindi ba't iniwan na kita? Iniiwasan kita. Bakit sinusundan mo pa ako? Tinatanong ko rin yan sa aking sarili, ngunit hindi ko masagot. Nangingibabaw ang kapangyarihan ng puso kaysa sa matuwid kong kaisipan. Isa kang baliw, Elvira. Hindi, Amando. Manapay isang busapos. Maring sinasabi ng lahat na ako'y nasisiraan ng país. Na ako'y wala ng pagpapahalaga sa aking sarili. Ngunit wala akong magagawa. Itinakda ng kapalarang ako'y maging isang busabos. Oo, Amando. Isang busabos na lalo ng pag-ibig. Alipin lamang ako ng iyong pag-ibig, Amando. Pulubing namamalimos ng konti mga bago na sana'y nag-isiping lumayo sa akin. Hindi na kita gagambalain. Hindi na kailanman. Sukat ang hayaan mong ipaglingkod ko sa iyong nalalabig ko pang buhay. Wala akong magagawa, Elvira. Ang pag-ibig na hinahangat mo sa akin ay kasama ng nailipin na pagkitiwala sa'yo. Amando.
Matt, gusto bang makasal tayo ngayon din? Aba, Amando, yan bang iniisip mo magmula pa kanina? I'm serious, Matt. Kung papayag ka lamang, right this very moment, magpapakasal tayo. Bakit? Nangangamba ka bang baka maaga pa ako sa'yo ng iba? Ipinagkasundo na tayo ng ating mga magulang at yan ang masusunod, hindi ba? Oo nga, Matt. Kailan pa? Look, dear, hindi sa ako'y tumututol. Ngunit, bakit tayo mag-aapura? Kapwa tayo bata, kailangan magpagkasama muna tayo sa ating kabataan. Alalahanin mo, ang pag-asawa ay hindi ko lang biro. At ang isa pa, hindi ba't hihintay natin ang pagdating ng iyong mama at papa? Amando, ang mabuti pa ay isaya mo ako, ha? Mamaya na, Matt. Masakit ang ulo ko eh. Hi, Matt. Tony! Saan ka nang galing? Oh, just bursting around. Amando, I want you to meet Tony Malvan. Siya ang nakasabay ko sa biyahe. Tony, siya si Amando, my fiancé. Fiancé? Well, glad to know you. Congratulations, guy. Thank you. For joining us, Tony. Oh, well, thank you. What would you like to drink? Nothing. Thank you. Kamusta ka, Matt? Hindi ko akalain na mag-asawa ka na pala. Excuse me. Mr. Fuentes, may tawag ko sa inyo sa telepono. Okay. Excuse me, Matt. Tony? Sure. Excuse me. Shall we? Totoo ba yung sinabi sa kanina, Matt? Oh, is that just one of your funny jokes? Hindi, Tony. Talagang mag-aasawa na ako. Paano naman ako? At kailan ka naman naging masugid na mandiligaw ko? Huwag mong sabihin, gawin kong katotohanan ng mga pagbibiro mo. Alam mo, Matt, sa palagay ko hindi siya napapagay sa'yo. Sino siya? Si Amando, your guy. At bakit? Sapagkat ang kailangan mo ay isang lalaking katulad ko. Masaya, mapagbiro at higit sa lahat ay nakaunawa sa'yo. Hindi ba? Naalala mo yung sinabi ko nung una tayo nakita? Marahil nung paman ay alam mo nang niloloko ko. Ilan na kaya ang babaeng pinagsabihan mo ng ganyan? Marami man, Matt. Ngunit meron akong isang tinatangi. At yun ay ikaw. I'm sorry, Tony. Ang aking pag-aasawa ay kagustuhan ng aking mga magulang. Oh, come on, Matt. That's ancient stuff. Atomic age na tayo ngayon. Maaaring hindi ka maniwala, ngunit yan ang katotohanan. Bueno, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Hindi pa naman kayo kasal eh. Tony, maaari bang ihatid mo na ako sa mesa? Naghihintay na si Amando eh. Okay. Thank you, Matt. So long. Mando. Thanks. You're welcome. Bakit, Matt? Anong iniisip mo? Wala, Amando. Wala. Marami man akong niligawan, Matt. Ngunit meron naman akong isang itinatangi. At yun ay walang iba kundi
ikaw lamang man. Maaaring masabi ng lahat na ako'y nasisiraan na ng bansa. Na ako'y wala ng pagpapahalaga sa aking sarili. Ngunit, ano ang aking magagawa? Tinakda ng kapalaran, ako'y maging isang basa ako. Oo, Amando. Isang busabot sa ngalan ng pag-ibig. Bakit ka dyan nagpapahinga, anak? Malamig ang hangin dito, ah. Sino ba't walang patid ang iyong pag-ubo? Wala hong anuman to, Itay. May sipon lamang ako. Ang mabuti yata ay tigilan mo na iyong paglalabada. At magpatingin ka sa doktor. Kapati, magdamag ka rin inubo, ah. Hindi ho. Bukas lamang wala na ito eh. Matulog na kayo, Itay. Mama! Amando, Papa, Kumusta, Iho? natuloy ko kayo. Ba't hindi mo kayo nagpadala ng telegrama sa akin? Kailan pa po kayo dumating? ngayon lamang umaga, Iho. Nagtuloy nga kami kaagad sa bahay ng mga balai. At naging mapilit naman silang samahan kami kaagad dito. Eh, paano ho yan? Di mawawalan ako ng isang pupilo kung dadalhin niyo si Mr. Fuentes. Oho. Sapagkat nakabili ho kami ng bahay na malapit ka na balae. Kaya doon na ho muna kami maninirahang pansamantala. Siguro ho yun, napakagalaw nitong aking anak, ano? Hindi naman ho. Mukhang may lakad kaya, Amando. Matilde, huwag mong bibigyan ng masamang kahulugan ng gagawin ni Mando. Bakit? Dali po kayo. Sisira po, inalis na niya. Ha? Dali kayo po. Bakit? Anong nangyari? Ewan po, basta bigla na lang siyang nabuwan. Eh, sino ba yung babae niya? Siya si Elvira, ang aming bagong labandera. At siya din ang sinasabi kong madalas maglinis ng inyong silid. Ang mabuti kayo, itawag natin ang doktor. Ay, tumawag kayo si Ida. Huwag na kayo mabahal sapagkat ang doktor. Ate, kailangan madala agad sa ospital to. Ang mabuti, Matilde, ipagsama mo muna sila sa inyo. Kasama ko yung papa sa ospital. Kamusta ang lagay niya, doktor? Kinakailangan maobserbahan muna siya. May hinala akong cancer ang sakit niya. Kung magkakagayon, ay nangangailangan siya ng isang masyalang na presyon. Gawin ko sana ninyo lahat ang magawa ni doktor. At akong bahala sa lahat ng gagastusin. Teka nga, Iho. Kamag-anak mo ba may sakit? Hindi po naman. Ngunit, ako po'y naaawa lamang sa kanya. Hindi ka dapat mag-alala. Bayaan mo't gagawin ko lahat ang aking makakaya. Well, tayo nung umuwi, baka naiinip na siya pag-iintay sa atin. Tayo naman daw. Ako. Kasi ka pala ng konti bala. Oops! Sumobra yata. Hindi na naman hindi dating uminom. Tayo naman daw ba? Ay, naku, balay.
Ngayon lamang yata mapapanatag ang aking kalooban. Para sa akin, ay isang malaking ginhawa ang makita kong marami na sa tahimik si Amado. Paano? Di tuloy na napagkayaan natin na dapat ng kanilang kasal sa lalong madaling panahon. Eh di kasi naman bala eh. Kahit pa bukas, hindi pwede. Daw? Di, tayo bahala. Teka, si Amando. Teka po pa, tiningan ko baka nasa labas. Sandali lang po. Amando, hinahanap ka ng papa eh. Elvira. Elvira? Sino Elvira ang tinatawag mo? Ay, wala. Amando, wala ka bang ipinaglilihim sa akin? Sa palagay mo kaya meron? Ikaw itong tinatanong ko, akong nausisa mo. Kung meron man, Matt, tapos na ang lahat. Wala na makakadlang sa aking kaligayahan. Wala nga kaya. Panatag mo yung kababa. Wala ka naman yung karamdaman mo. May konting kahinalangan yung baga. Ang kailangan dyan eh, paruhinga. At ibaglit mo sa iyong isip ang bola mong alalahin. At natitiyak ko sa loob lang ng ilang linggo, gagaling ka na. Narinig mo nga sabi ng doktor, gagaling ka na raw. Marami pong salamat, Doktor. Hindi ko po malaman kung paano kami makagaganti ng utang na loob sa inyo. Wala ka pa yung dapat alalahanin. At ikaw naman, Iha, muli kong ipinaalala sa iyo, nasa iyo ng sarili ang iyong pagaling. Limutin mo na yung iyong mga suliranin. At ang dapat mong isipin ay ang madali mong pagaling. O, tingnan mo siya, umiyak na naman. Sinabi na sa'yo ng doktor na huwag kang masyadong mag-iisip para gumaling ka agad. Alam mo, paglabas natin dito, wala tayong gagawin kung hindi magpasyal. Hindi mo ba, doktor? Yan nga ang kailangan yung gawin. Bueno, iiwanan ko muna kayo bukas na ako babalik. Salamat na, Dok. Tuloy po kayo. Salamat, ha? Hi, Matt. Tony! Umalis ka na, Lydia. Wala na ba kayo ito? Wala na. Para sa'yo, Matt. Salamat. Hindi ba kalabigan ito ng isang babae? Katulad kong malapit nang lumagay sa hilir. Para sa akin ay hindi, Matt. Sapagkat ang mga bulaklak na yan ay sakit ng isang magandang alaga. Hindi may lilibing ng limot. Tila may kahulugan ang sinasabi mo. Bakit pa ba ako magkakailan? After all, we are grown-ups. We have to face life as it is. Iniibig kita, Matt. I know it sounds corny, but it's the truth. Only, I was too late. Or, am I mad? Maring masabi na ako'y pangahas. Or rather a desperate man. Ngunit may kasabihan na kaniman daw na isusubo na lamang minsan nalalaglag pa rin. Alam ko na it's a prayer for Amando. Ngunit may puso rin ako, Matt, na may sariling pangarap. Pangarap na nasa iyong kabuuan. Maaari ba huwag natin pag-usapan ng bagay na yan, Tony? Patawarin mo ako, Matt. Kung ako'y nakapagmalaki sa'yo. Kaya lamang ay sa isang pusong katulad mong umiibigay, masakit ang unang kabiguan. Amando!
Amando, kanina pa kita hinihintay eh. Kilala mo na siya, hindi ba? Si Tony? Of course. Hello, Amanda. And congratulations. Thank you. Alam mo, Dar, kasalukuyang pinag-uusapan namin ni Tony ang tungkol sa ating kasal. Mabuti. May I suggest something? Pwede bang ikaw nang maging test man sa aming kasal? Tony, inaasahan kong hindi mo bibiguin ang kanyang kagustuhan. Tatanawin kong isang karangalan, Amando. Salamat. Ma, bakit hindi mo ikuha ng mainom si Tony? Siya nga pala nakalimutan ko eh. Hindi naman. Ako naman ay hindi magtatagal at mayroon pang pupuntahan. So long, Amando. Matt? Napakamaginoon niya. Nakapangihinayang na mapunta sa ibang kanyang pag-ibig. Hindi ba? Amando, naghinala ka bang? Na may pag-ibig siya sa'yo? Matagal na, Matilde. Matagal ko nang alam. Umiibig siya sa'yo at may tangka pa siyang agawin ka sa akin. Ichipiti, hindi ba? Umiibig siya sa akin. Samantalang, ikaw naman ang aking kakasalan. Kamusta ka, Elvira? Mabuti naman. Sa awat tulong ng Diyos. At nang iyong magiging biyanan. Elvira, Kailan kayo ikakasal? sa susunod na linggo. Binabati kita, Amando. Idadalangin ko ang iyong kaligaya. May patatago pa kaya ako, Elvira? Wala kang dapat hihingin ang tao. Pagkat talagang ganito ang buhay. Kung may tuwa, ay may happy. Matagal ko lang tinanggap ang kapalarang itong itinakda sa akin ng panahon. Kaya wala kang dapat alalahan. Amanda, nandito ko pala. Ay, kinukumusta ko lamang inyong pasyente. Matt, hindi ko inaasahang magkita tayo rito. Yan din sana ang sasabihin ko sa'yo eh. Mabuti na lamang at nakasabay ako sa papa. Kung hindi pa tayo magkikita. Kasi, Elvira, ipinakikilala ko sa'yo si Matt. Ang babaeng makakaisang palad ko. Siya ba? Karangalan kong makilala kayo. At ngayon pa'y binabati ko na kayo sa nalalapit ninyong pag-iisang dibdib. Maraming salamat. Kumusta ka? Mabuti na siya. Kaya nga ako na pa rito, ayaw kong ibalita si Elvira na maaari ka na umuwi kung gusto mo. Huwag ka lamang mamalabis sa iyong sarili at tiyak kung tuloy na yung pagaling. Marami pong salamat. Bueno, aalas na muna ako at meron pa akong dadalawing mga pasyente. Magandang umaga po, Doktor. Ida. Nasabi ko na kay Elvira na maaari na siya umuwi kung gusto niya. Sa iyo ko siya nabilin. Pangalagaan sa ating buti, ha? Maasahan po ninyo. Papa, sasabay na kami ninyo. Elvira, aalis na kami. Magpagaling ka sana agad, ha? Ko? May mukha pa sa'yong humarap ang Amandong yan. Para bang ipinagmamalaki pa niya ang kanyang mapapangasawa. Nagkaliwanagan na kami, kaya huwag ka nang magalit sa kanya. Kung talagang hindi lamang ako nakapagpigil, harapan pa mumukhaan ko siya. Wala nang dahilan pa upang masakin natin ang kanilang kinabukasan.
higit ng mabuti ang nangyari. Tao ito, ganyan lang palang kasasapitan ng lahat. Kinakailangan pa bang magdanas ka ng pait at pagdurusa? Ang pag-ibig daw, Ida, ay nagiging dakila lamang kung marunong tumanggap ng kasawian. Cessia, bakit ba yun ang pag-uusapan natin? Sabi ng doktor, maaari ka na lang umuwi. Anong gusto mo ba? Oo, uwi na tayo. Ano ba, Amando? Baka naman makasama sa'yo ang lagi kang inom ng alak. Uminom kayo, Papa. Ano ba nangyayari sa'yo, Iho? Napupuna ko nitong mga huling araw wala ka nang ginawa kung hindi magiinom, ah. Nalilimutan mo na yatang nalalapit na ang araw ng iyong pakikipag-isang dibdib kay Matilde. Papa, talaga bang hindi na may uurong ang kasal namin ni Matilde? Hindi kita maunawa. Bakit? Nagkagalit ba kayong dalawa? Hindi ho naman, Papa, ngunit ewan ko nga ba. Iho, kung hindi nga lamang sa iyong mama, bakit ang hindi? Ngunit, baka naman lumabas tayong kahihiya sa mga magulang ni Matilde. At alam mo namang kalat na sa mga pahayagan ang nauukol sa inyong kasal. Alam ko, Papa. Akong may kasalanan ng lahat eh. Ano kung mga kasalanan ang pinagsasabi mo? Hoy! Wala, Papa. Mari bang iwan na muna ninyo ako? Bueno, matulog ka na. Magkita na lang tayo bukas, ha? Ngunit hindi kailanman ng pagmamahal mo sila. Pinakaiibig ko tayo sila. Isinusumpa ko sa iyo hanggang sa dapit hapon ng ating buhay. Ikaw lamang ang mag-aari ng aking puso at ng aking kaluluwa. Salamat naman. Mamatay ako sa buhay. Ikaw lamang ang aking ibigin. Ikaw lamang naman. Asahan mo yan. Tandaan mo, Elvira. Ikaw ang una at huli kong pag-ibig. Ano ba naman, Elvira? Umiiyak ka. Ano ba ang gusto mong mangyari? Hindi ba kabilin-bilinan ng doktor magpahinga ka? Para lumakas ka agad. Alam mo, Ida, sinusubukan ko lamang kung maaari na ako makalakad. Sapagkat nais kong dumalo sa kasal ni Amando. Ibig kong kahit na papano'y makapaghandog ako sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib. At iwo ako naguguluhan Hindi ko tuloy malaman kung ano ang gagawin ko Magtapat ka sa akin, Ida. Bakit nagkakaganyan si Elvira? Si Amandong dahilan, hindi ba? Kung sa bagay hindi ko sana dapat sabihin sa inyo ito.
Pero, sa palagay ko, puputok ang dibdib ko pag hindi ko na ipagtapat ito sa inyo. Huwag ka na mahiya. Magtapat ka sa akin. Alam niyo si Elvira at saka si Amando, dati kong magkatipang. Nang malahan noon ni Aling Binday, yun ho bang ina ni Elvira? Ang tungkol sa kanilang pag-iibigan kaya nga ho, sa paniwalaan niyo hindi isang malaking pagkakasala ang nagawa ni Amando kay Elvira. Isang hinalang walang katotohanan. Kawawa naman si Elvira. Talaga ho. Isipin na lamang niyo kahit mahina pa ang kanyang katawan iniisip pa rin niyang makapaghandog sa araw ng inyong kasal. Nakapangihinayang ang kanyang pag-ibig. Nakapangihinayang. Aalis na ho ako. Ano pang hinihintay mo, Amando? Bakit, Matt? Tony, hindi ako ang tunay na iniibig ni Amando. Hindi, Elvira. Patawarin mo sana ako, Elvira. Hindi ko gusto ang nangyari sa atin, ngunit Huwag ka mag-alala. Wala ka namang nagawang pagkakasala sa akin. At kung meron man ay malao na kitang pinatawad. ngunit Elvira, hindi ko iniibig si Matilde kung hindi ikaw. Paniwalaan mo sana ako. Kaya, wala kang nararapat gawin, Amando, kundi ang iharap ko siya sa dambana. May kasabihan na,
huli man da't magaling ay naihahabol din. Huwag mo kong kahabagan, Matilde. Kahabagan. Ang isang katulad mo ay hindi nangangailangan ng habag. May pagtatapatin sana ako sa'yo, Amando. Hindi kita inibig kundi si Tony. Sa lalong madaling panahon ay kailangan humarap tayong apat at kambana upang lalong maging maliwala sa atin ang lahat.